Hi guys! Welcome to my channel, and for today's video, pag-uusapan natin yung experience namin sa pagkuha nitong Suzuki Every Wagon minivan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. So nagsimula ang lahat noong October 12, 2024. Nag-chat kami doon sa Surplus TV page at nagtanong-tanong kami kung magkano at kung ano yung process ng pag-order. So ang reply niya ay isang listahan ng presyo kung magkano yung unit ng Suzuki Every Wagon. Meron doon yung DA64, DA64W, DA17, tapos meron doon double power slide, single power slide, at manual sliding door. Sa mga panahon na yun, hindi pa kami nakakapag-decide kasi isa sa mga kinakatakot namin ay yung distansya kasi sobrang malayo naman talaga ang Mindanao to Luzon. Nakalipas ang ilang araw, nagtanong-tanong kami sa iba-iba pang mga shops dito. Maraming shops naman dito na nagbebenta ng minivan dito sa lugar namin at doon nakapag-test drive rin kami. Shoutout sa mga nagpa-test drive sa amin at maraming salamat sa inyo, nagka-experience kami. Lumipas ang bagong taon, nakapag-decide ang pamilya namin na bumili. Marami kaming sasakyan na kinonsider, nangingibabaw talaga ang Suzuki Every Wagon sa amin. Unang-una, maliit lang siya, madaling i-park, maliit lang yung makina, at kasya rin yung pamilya namin. Pagdating ng January 9, 2025, nag-chat na kami kay Sir Dodong Laagan sa Surplus TV page na gusto naming bumili ng Suzuki minivan. Meron kaming sinend sa kanyang link na reference ng van na gusto naming bilhin. Yung reference minivan doon sa video ay isa rin na build ni Sir Dodong Laagan. Nakita namin doon sa video ni Sir Dodong na maganda yung build na yun at nagustuhan namin. Tinanong namin siya kung paano yung proseso sa pag-order. Nandun na rin kasi sa video yung price ng unit kaya napaka-detailed or napaka-dali lang ng proseso. So, doon sa chat, sabi niya meron kaming contact number na tatawagan pero hindi naman nagtagal, tumawag sila mismo through video call sa messenger at doon nakapag-usap kami ni Sir Dodong Laagan. Siya mismo yung nakausap namin. Pinag-usapan namin ay kailangan daw namin mag-down payment ng 200,000 pesos para masimulan yung build. Dumating ang January 15, doon pa lang kami nakapag-down payment. In-update ko sila sa Surplus TV page na nakapag-down payment na ako. Nag-reply sila sa Surplus TV page na isend ko daw yung resibo ng down payment doon sa personal account ni Sir Dodong. At the same day, nung paka-receive nila nung resibo, gumawa agad sila ng GC. Doon kami sa GC nag-usap ng details, no? Sabi ko nga kanina, meron kaming reference video na minivan. Doon sa build na nakita namin sa video ni Sir Dodong Laagan, meron lang kami mga gustong ipabago. Unang-una, yung third row seat ay box seat. So, natanong kami kung pwedeng straight seat siya galing sa Suzuki Every at wala namang problema, available daw yun. So yun, pina-change namin from box seat to straight seat. Medyo magkaiba lang yung presyo nila. Sunod naman, yung build doon sa video ay merong emblem ng Suzuki Every Wagon sa unahan ng bumper. Hindi namin yung pinalagay. Sunod yung color doon sa build, color white siya doon sa video. Pina-change color rin namin, ginawa namin silver and black. At isa pa sa mga pina-add namin ay yung ladder. At nagpa-add kami ng reverse sensor. Isa rin sa pina-change namin doon sa video ay yung color ng seats. So doon sa video, ang color ng seats ay yellow and black. Gusto namin plain black lang. At isa sana sa request namin ay yung straight lines lang yung stitchings niya. Kahit na hindi yung straight line stitching yung nakuha namin, masaya naman kami dito kasi hindi ko inaakalang maganda naman pala talaga siyang tignan na all black. Tapos ganyan yung stitching niya. Mas may design siya or mas may itsura siya kaysa dun sa straight black lang. Kasi kung yung straight black lang siguro medyo plain lang siyang tignan. So, kahit hindi nasunod yung request namin, tuwang-tuwa pa rin kami kasi maganda yung kinalabasan niya. Isa pa sa mga request namin na iba doon sa video ay yung video, kung makikita nyo, ay high roof yung DA64. Ang request ko ay low roof kasi mas gusto ko yung itsura ng low roof. Ito yung opinion ko lang naman. Walang problema doon. Mababa lang naman kami. Hindi naman kami medyo kataasan na tao kaya okay lang sa amin yung low roof. Ang matangkad lang sa amin yung bunso kong kapatid. Mas matangkad siya sa akin. Nasa 5'9" siya. At walang problema. Kahit nakaupo siya sa third row seat, nakakahiga pa nga siya. Medyo baluktot lang, pero relax pa rin dahil sa mga upuan, napaka-komportable. Isa sa mga additional namin ay yung loud horn. Yun na yung pinakahuling
request namin. Yung initial price na binigay sa amin ay 375,000 pesos. Dahil sa mga additional, ginawa siyang 384,000 pesos. So, since nakapag-down na kami ng 200,000 pesos, meron tayong balance kay Sir Dodong ng 184,000 pesos. So, yun, ginawan kami ng resibo, sinendan kami ng picture ng resibo. Dumating ang February 5, nag-update sila sa amin na nakakuha na sila ng unit. So, at this point, excited na kami kasi feeling namin masisimulan na yung build. Since January 15 kami nag-down payment, nagchat ako sa kanila every 15 of the month para humingi ng updates. Pero syempre, kilala naman natin sila. Isa si Sir Dodong Laagan Surplus TV sa pinakasikat na builder ng Suzuki Every Wagon dito sa Pilipinas. Kaya, syempre, lahat ng tao gusto magpa-build sa'yo. Sa isang araw, ilang tao nagtatanong kung paano mag-order, paano magpa-build, kung magkano to, magkano yan. Siguro, hindi nila kami na-replyan. So, April, May, June, saka pa lang sila nakapag-reply na under conversion na yung unit. So, June 23, 2025, conversion na yung unit. Since February 5, nakuha nila yung unit, June 23, 2025 pa lang nila simulan yung conversion. Para makatipid sa ticket papuntang Davao, maaga kaming bumili ng ticket kasi mas mura yon. Hindi halos sila nag-reply noon dahil sa kabisihan. Nag-assume kami na ongoing na yung building process. So, para makatipid, bumili na kami ng tickets. Yung ticket na binili namin ay for August. So, expected namin matapos yung build ay July. Around August 25 yung flight naman dapat. So, meron naman konting allowance. Sunod nilang update ay July 14, 2025, preparation for painting. So, nagmamasilya na sila. Sa una namin pinag-usapan noong January 15, 2025, 5 to 6 months daw yung proseso ng pag-build. Magsi 6 months na by July 15. Dito medyo natakot kami, dito medyo kinabahan kami kasi since bihira sila mag-reply or bihira sila mag-update at medyo malayo rin yung distansya, syempre kami tao rin lang naman. Pinaghalo-halo na rin kasi yung excitement, kaba, tapos takot. Marami kaming tanong sa kanila kung bakit ganun. Yun nga, hindi pa tapos yung build. Pero nag-explain naman sila, sobrang busy daw, marami pang mga naka-line up na builds. So yun, naintindihan naman namin. Kaya tinanong namin sila kung ilang months pa yung building process. September daw, tapos na yung unit. So July, August, September. So meron pang additional 2 months. And since July 14, preparation for painting pa lang siya, minove na lang namin yung flight around September 30. May additional yung pag-move ng flight pero wala tayong magagawa niyan. Sunod naman nilang update, July 29, ongoing painting. So since nalaman namin na ongoing painting na, abang kami ng abang sa page ni Sir Dodong ng video ng build, no? Kasi usually, post si Sir Dodong ng mga build niya, mga updates. So dito sa mga time na to, kinatakot namin kasi hindi siya nagpo-post ng mga builds niya. Puro repairs lang, kaya nakakakaba talaga kasi hindi namin nakikita yung building process sa page niya. Dumating yung August 11, nag-chat sila, nag-send sila ng mga available nilang seat covers, iba't ibang patterns, iba't ibang color, iba't ibang design ng seat cover, pero nag-stick kami doon sa stripes and all black. Hindi ganito yung itsura niya talaga. So meron curve dito, meron curve dyan, and linya-linya, ganyan. So kung makikita nyo, ganyan siya. Pero yun nga, sabi ko kanina, kahit hindi siya yung request namin, yung nakita namin siya in person na, tuwang-tuwa naman kami. Kasi ngayon, habang ginagawa tong video na to, na-realize ko medyo bland or medyo basic ba, yung straight line lang. Tuwang-tuwa pa rin kami dito sa design na nakuha namin. So, sunod nga lang update, August 15, tapos na daw yung base paint, na-apply yung clear coat, August 26, meron silang video sinend yan.
since patapos na yung painting process, dito gumaan-gaan na yung loob namin. Nabawasan na yung takot, nabawasan na yung kaba, mas nangingibabaw na yung excitement kasi malapit na. Halos isang buwan na lang, makikita na namin yung minivan. Sunod nilang update ay September 6. So, dito marami silang options ng wheels at front and rear bumper na pinakita sa amin. Dumating yung September 20, nag-update sila for assembly na daw yung unit. September 20, 10 days na lang, flight na namin. So, excited na. Sunod nilang update, September 23, almost done. Malapit na matapos yung unit. May sinend silang picture sa amin. Kompleto na. Tandang-tanda ko tong araw na to, September 23. Hindi ko alam kung bakit, pero nagising ako ng maaga around 5:30. Tapos tinignan ko yung phone, nag-chat sila sa akin around 5. Almost done na daw, ready for test drive. The next day, yung update nila sa amin, tina-test drive na daw yung unit. September 24, kumpleto na, assembled na siya. Itong sunod-sunod na araw na to, nagpe-prepare na kami ng dadalhin. So yun, nag-order ako online ng toolset para dalhin sa biyahe, para pag nag-byland kami Mindanao to Luzon, meron akong tools na dala. September 27, tinanong namin sila kung pwedeng mag-full payment na online. Ayaw namin mag-withdraw or magdala ng ganun kalaking halaga. Pumayag naman sila. So, around September 27, fully paid na yung unit. And after 3 days, pumunta kami ng Davao, na-release na yung unit. So, from January 15, September 30, yun yung building process. Almost 9 months. Lagpas kalahating taon. Pero kung makikita nyo naman, worth it ba?